Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is canonical. So, kapag sinabing canonical, it is the list of all the books that belongs in the Bible. Or from the Greek, or read, measuring rod, standard of measure. So, sa canonical, a term describing preserved writing that are deemed have divine authorship and therefore included in the canon scripture as God's word in written form. So, ayon po sa Isaiah chapter 40, verse 8, the grass wither and the flowers fall, but the word of our God endures forever. So, ayon po sa ating katuruan, the divine author has preserved His word. So, yung author is yung Diyos or yung divine author, Santong Espiritu, siya yung author. Ginamit nila ang tao para masulat yung banal na kasulatan. At siya rin ang nag-preserve ng banal na kasulatan. So, kumbaga, ibig sabihin ng preserve ay iningatan para hindi magkaroon ng maling katuruan, heresy, at hindi siya makontaminate ng mga opinion at ng mga maling interpretasyon ng mga tao. So, next is the church recognize God's word. So, alam natin na merong Diyos na nagsalita at ginamit niya yung mga tao na nagsulat. At alam din natin na ang Diyos ay preserve din niya ang kanyang mga salita. Kaya nung unang panahon, yung mga church is na-recognize nila kung hindi nila create yung salita ng Diyos. So, kumbaga hindi sa kanila nag-originate yung salita ng Diyos. Kumbaga, nandyan na yung salita ng Diyos, binigyan lang ng recognition. So, next is, the Word of God has been preserved until now. So, yung salita ng Diyos is naiulat long time ago and preserved siya throughout history or throughout century. Hanggang ngayon ay pinipreserve pa rin siya. Ayun nga po is, kagaya ng sabi ko is, para hindi magkaroon ng maling katuruan and hindi siya makontaminate po. So, para naman po sa ating applications, be confident that God has preserved His word. So, since preserve ng Diyos ang kanyang salita throughout the history, ngayon magkakaroon tayo ng confidence na kung anong meron na binabasa tayo ngayon, yun ang salita ng Diyos. So, preserve ng Diyos yun kasi marami pong relihiyon na ang nagsasabi na ang Bible ay na-contaminate na, kumbaga may iba-iba na silang interpretasyon. Kaya meron na silang bagong Biblia. So, next is, read the Bible and know the heart of God. Basahin po natin ang Biblia at doon po malalaman natin ano po ba ang nasa puso ng Diyos or ano ba yung nasa isip ng Diyos na gusto niyang malaman ng tao. At ano ba ang plano ng Diyos sa sangkatauhan, bakit kanya nilikha or bakit niya nilikha ang sanglibutan, and ano nga ba yung plano niya sa buhay mo. So, last is, study God's word daily and diligently. So, yung iba po kasi, pag nagbabasa ng Bible, hindi iniintindi. Kumbaga, pag nagbasa sila, tapos na. Tapos, hindi nila inaaral kung ano ang nilalaman ng Biblia. Kaya maraming mga nami-misinterpret na tao pag nagbabasa sila ng Biblia. And ayan lang po, maraming salamat.